doon sa iglesia. Kung babasahin po ninyo yan. Hindi yun ang konteksto doon. Hindi speaking the word. Okay. Punta ako dito. Okay, sabi ko kanina, yung man may sa loob niya. Okay. Ang Diyos, mahal niya yung kanyang asawa, yung Israel. Kali pala to, si Jehovah. Jehovah. Okay. Ganon din yung iglesia. Yung si Kristo. Okay. So sabi ko kanina, ginamit ng Diyos ulit si Mary. Kilala si Mary. Si Mary ang nagdala kay Jesus para ipanganak. Eh, makasalanan si Mary. Kailangan siya ipanganak para magkaroon ulit. Ipapakita niya, magpapantay ulit yung babae at saka yung lalaki. Bakit magpapantay? Time na. Question na. Wala pa nga ako dun. Time ba? Huwag na mag-question and answer. Wala pa nga talata ako. Konti na lang. Okay. Ginamit niya si Mary para itaas ulit yung kalagayan ng babae. Yung babae ang ginamit para mahulog ang mga lalaki sa panahon ng Old Testament. Sino? Yung mga lingkod ng Diyos, si David, si Solomon. Ano yan? Mga ano natin yan, mga tinutularan natin. Pero yung pagiging babaero nila, hindi yun. Pero nahulog sila sa babae. During that time, yung standard, pagdating doon, yung mga babae noon, binibili na lang. Alam niyo ba yung mga babae noon, parang walang karapatan sa sarili nila? Bumaba yung tingin ng tao sa babae. Pero, si Kristo, mayroong babae. Sino yung babae niya? Yung iglesia. Okay, nakita niyo po yun? Si Kristo, nakapago. Yun, nakita niyo doon. Si Kristo, pinako. Kung paano kay Adan may lumabas na babae, si Eva. Si Kristo, lumabas yung tatlong sangkap. Yung iglesia, the 7 church ages. Lumabas sa kanya yung 7 church ages. Yung buong ka-iglesia na nakita niyo po yun, yung 7 bilog na may itim sa gitna at may 2 maliwanag sa kabilang ulo. Mahal ng Diyos, mahal ni Kristo ang kanyang asawang babae. Kaya sabi doon, ang kanyang tinubos yung kanyang iglesia. Pinapakita dito, nung nahulog si Eva, nagsisi sila Eva, papantay ulit yan, babalik ulit sa dati. Kailan babalik? Kay Kristo na walang iba kundi siya yung pangalawang Adan. Papakita ko sa inyo, mga kapatid, na yung babae, parte ng lalaki. Buksan natin, 2 Corinthians 4:16. Ephesians 4:13. Basahin natin. Konti na lang, 4:13. Tingnan natin to, mga kapatid. Till we all come in the unity of the faith. Sundan niyo po. Tanong bulong niyo yung mga anak natin. Ano kaya may 4:13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Underline yung perfect man. Nasaan yung babae sa perfect man? Sa perfect man ba na yan? Lalaki lang ba yan? Kasama yung babae. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ibig sabihin, kasama yung babae at lalaki dun sa perfect man. So, tinawag siyang lalaki.